Good day, everyone. So now let's talk about fire safety and electrical safety. Next is the learning objectives. Explain the fire triangle and identify common causes of industrial fires. Discuss the prevention measures and emergency response strategies. Identify and describe various fire protection system and firefighting equipment. Recognize electrical hazards and apply the principle of lockout, tag out, or lotto. Last is demonstrate safe behavior in fire and electrical emergency situations. So, let's move on. Next is section 1, the fire triangle and fire prevention. So the fire triangle represents the three essential elements required for a fire to start. So, for example, is meron tayo diyang paper, wood, oil, or gas. Nakaraniwang tinanggagalingan kung paano nagsisimula ang maliliit na sunog hanggang sa paglaki ng pagkakaroon ng mga sunog. So, kabilang dito yung pagsunog ng ay pag-open ng mga kandila, lighter o posporo sa mga lugar na maaaring pagmulan ng pagkakaroon ng sunog. For example, is nagtapon ka ng tapon ka ng sigarilyo sa basurahan na merong naglalaman ng mga papel. So, yun, maaari siyang masunog o magkaroon pa ng mas malalaking sunog. So, improper use of heating device tulad ng paggamit ng mga heater, hair dryer o iba pang mga kagamitan sa pag-init na hindi natin nalalagay ng tama sa lalagyanan. For example, pagtapos natin silang gamitin tapos nakalimutan natin tanggalin sa saksakan tapos napabayaan lang natin na nakadikit sa tela. So, yun, maaari siyang masunog or worse is masunog yung tela at madamay pa yung mga ibang katabi ng mga tela. Ayun. Next is fire prevention strategies. Eliminate ignition sources. Keep heat-producing equipment maintained. Control fuel source. Proper storage of flammable materials and waste disposal. Limit oxygen exposure. Use enclosed systems or inert gases in high-risk areas. Maintain good housekeeping. Clean spills and remove combustible clutter. 5. Conduct regular inspections and fire drills. Ensure awareness and preparedness. So, yun nga. For example, di ba yung nasabi ko kaganina, yung plancha or yung hair dryer. Once na naiwan natin na naka-open lang yung mga kagamitan na to, tapos hindi natin natanggal agad sa saksakan, maaari nga mag-cause ng pagkakaroon ng sunog. So, para maiwasan natin yun is, after natin siyang gamitin is, ilagay na natin agad sa mga lagayan or itago na natin sa mga lalagyan na dapat nilang paglagyan para hindi na tayo magkaroon ng aksidente sa loob ng bahay or kahit nasaan lugar pa tayo. For example na din is yung welding torch. 'Di ba kadalasan naman is maraming gumagawa nito lalo na sa mga bahay natin, yung mga tatay natin is laging nagwe-welding. So for example niyan is yung mga nagtatalsikan ng mga sparks galing sa welding torch is maaaring pagkaroon ng mga maliliit na sunog or worse, hindi lang naman sa pagkakaroon ng sunog siya mangyari. Pwede rin mag-damage to sa balat natin once na tumama to yung mga sparks sa katawan natin. So, examples, ayun nga, in a welding shop, sparks can ignite nearby, rag soaks with oil, controlling both the heat source, sparks, and fuel source, or rags prevents fire. Okay, next is Section 2, Fire Protection Systems and fighting equipment. Fire protection system, fire protection is divided into active and passive system. So, yun nga, alisin yung mga sabi ko kanina, alisin yung mga pangunahing pinagmumulan ng mga sunog, panatilihin na yung mga kagamitan is nagpo-produce ng mga init ay nasa maayos na lalagyan at na-maintain. So, kontrolin yung mga pinagmumulan ng sunog. For example, is pagtatapon ng mga
nasusunog like mga baga or mga uyupos ng mga sigarilyo sa mga basurahan. And gamitin yung mga inert gases sa mga tangke ng gasolina para maiwasan yung pagkakaroon ng mga apoy. Panatilihin natin na malinis ang kapaligiran, palaging i-check yung mga saksakan, yung mga ginagamit natin sa pang-araw-araw like mga plancha, gas, gasol, yan. Para maiwasan natin ang pagkakaroon ng mga trahedya like sunog. So magsagawa ng regular na mga inspection at drill sa sunog ayon sa palaging dapat handa at palaging tiyakin na nasa safety place ang lahat para mapahalagahan natin na sa ligtas tayo. So examples, yung uh, for example, sprinkles, fire alarm extinguisher, fire farm. So, yung sprinklers is alam naman natin na ito is naglalabas to ng mga tubig. So, ayun, ito yung pwede natin gamitin para maapulahan natin agad yung pagkakaroon ng mga apoy para hindi na rin sila lumaki pa at hindi na makadamay pa ng mga ibang gusali at or ng mga mamamayan. Next is fire detection and alarm system. These systems alert occupants and initiate emergency response. So, yung fire detection is and alarm system ay isang system na design nyo para makita natin na nagkakaroon na ng mga apoy o sunog at magbigay ito ng alerto sa mga tao sa gusali para makalikas agad tayo at maligas agad natin yung bawat isa sa atin. So, meron tayong uri ng detector. One is smoke detector. So, ito nakikita yung mga particular ng usok sa hangin. Karaniwang ginagamit sa mga lugar na merong mataas na posibilidad ng sunog tulad sa mga kusina, sa mga kagamitan na ginagamit natin kung meron bang lumalabas ng mga usok. So, para mapulahan agad natin at hindi lumala sa pagkakaroon ng sunog. Next is heat detectors. Is nakikita yung pagtaas ng temperatura sa isang lugar. Karaniwang ginagamit sa mga lugar na merong mataas sa temperature ng init tulad ng mga yun nga yung mga dryer, plancha, gasol sa mga garahe at mga lugar na may mga kagamitan na naglalabas ng mga init. For example, is fixed temperature heat or detector na nag-rate of rise ng mga nagde-detect ng mga rise heat. Next is flame detector. So, ito karaniwang ginagamit sa mga lugar na meron ng mga sunog tulad ng mga lugar na may mga kagamitan na naglalabas ng apoy. So, may dalawang uri yun. Yung isa is infrared flame detector at ultraviolet flame detectors. And manual detector, ito naman is karaniwang ginagamit natin sa mga lugar na may mga maraming tao tulad ng mga gusali or mga opisina, mga paaralan at mga pampublikong lugar. Kailangan ng tao na pindutin yung button o yung lever upang magbigay ng alert. For example, yung fire drills natin sa school. So, yung mga detector na ito is mahalaga para makita natin kung mayroon bang mga sinyalis ng sunog at para magbigay ng alert sa mga tao para makalikas tayo agad. Next. So, fire extinguisher operations or past methods. P, pull the pin, aim at the base of the fire, squeeze the handle, sweep sides to side. So, ito yung fire extinguisher is tumutukoy sa mga hakbang na dapat natin gawin once na nagkakaroon na ng sunog. So, yung P is bunutin daw dapat yung pin dun sa mismong fire extinguisher para ma-release yung lock at matanggal natin doon sa pinanggagalingan niya. Kaya, for example, isa gusali. Para matanggal natin siya, tanggalin muna natin yung pin or yung pinaka-lock niya sa pinaka-nozzle. Then, itutok yung nozzle ng fire extinguisher dun sa mismong may pinanggalingan o dun sa mismong pinagmulan. For example, isa extension. Tanggalin, dun siya agad babasain para hindi na kumalat yung apoy at hindi na mas lumaki. Kasi once na tinutok mo siya doon mismo sa may merong apoy is maaaring magkaroon, mas lumaki pa yung apoy at marami pang madamay. Then, pigain yung handle ng fire extinguisher para ma-release yung extinguishing agent. Okay, next. Fire safety signage and evacuation. So, mayroon tayong fire exit signs, emergency lighting,
evacuation maps, assembly area. So ito naman is alam naman na natin ito kung para saan tong mga signage na ito. So fire exit, lagi namang meron yang ganyan. For example, sa school natin is marami namang fire exit. So, once na nagkakaroon na ng mga sunog, lalo na ngayon na nauuso yung pagkakaroon ng earthquake, hindi natin alam kung kailan siya tatama dito sa lugar natin. So, para makaligtas tayo, alam naman natin kung saan lalabas o kung saan papasok. Lagi lang din natin na i-safety yung sarili natin, hindi lang yung sarili natin, kundi yung mga kasamahan natin. So, once na meron na tayong nakita ng mga evacuation maps, pwede natin yung puntahan. So, maliligtas tayo. Okay, next. Section 3, electrical hazard and lockout, tagout, or LOTO procedures. Electrical hazard, electricity is vital for modern operations but can cause serious harm if not properly controlled. Type of electrical hazard is electric shock. So, current passes through the body. So, for example is, lagi tayong nagtatabi ng mga extension chargers sa mga tabi natin bago tayo matulog. So, ito, maaari natin maramdaman yung electric shock once na nagkaroon na ng damage o nadaganan na natin yung mga phone natin. Hindi lang sa maaaring magkaroon ng ano sa sarili natin, pwede rin na madamay yung mga ibang kagamitan. For example is, once na may mga katabi tayo sa higaan, tapos yung extension is nandiyan lang pala sa uluhan natin, pwede tayong dalawa tayo o buo yung pamilya natin na madadamay doon sa pagkakaroon ng electric shock. So, arc flash, ito naman yung mga biglaang pagputok ng mga kuryente. Yung arc flash naman, ito naman yung isang pressure wave na nangyayari kapag yung kuryente is tumalon or may kadikit na ibang wire. So, madadama yun. For example, yung mga short circuit sa electrical na sa mga panel. For example is ng mga nag-jumper ng mga kapitbahay natin sa mga wire natin. So yun, hindi natin napapansin na may mga damage siya pala yun. Hindi lang tayo yung maaaring madamay doon, pati yung buong community. So, for example is yung nangyayari kapag yung wire is sobrang init na dahil sa sobrang paggamit at yun, maaari siya pamula ng pagkakaroon ng apoy. Kasi maaari siyang sumabog once na sobrang init na nung mga ginagamit natin like circuit breaker. Yun. Next is common cause, yun nga nasabi ko kaganina, damaged cords, flags, improper grounding, overloaded circuits, wet condition, lack of maintenance. So, common causes, damaged cords and flags, improper grounding, overloaded circuits, wet conditions, lack of maintenance. So, yun nga nasabi ko na to kaganina. So, once na meron ng mga damage na cords or yung mga ginagamit natin mga extension is hindi natin pwedeng gamitin ba kasi mabigla itong sumabog at is masira pa yung phone natin once na sinaksak pa natin, gamit pa natin. And improper grounding, for example, is yung mga hindi tamang pag-ground ng mga machine natin. Like example, yung mga sewing machine natin sa school, once na mali yung pag-ground nito, tapos in-open natin, maaaring mag-hit yun and sumabog na lang bigla. Or worse is magkaroon ng sunog and madamay pa yung ibang cord or yung mga nakasaksak doon sa mismong saksakan ng mga sewing machine natin. And overloaded circuits, yan nga, sabi ko kanina, once na overloaded na yung mga circuits natin is hindi na natin pwede itong daglagan pa ng mga wire kasi baka sumabog din to and madama yung buong mga wire sa community. Then, wet condition, once na mga basa yung mga kamay natin is huwag tayo basta-basta humawak ng mga charger o mga saksakan ng mga nakasaksak kasi maaaring magkaroon tayo ng mga aftershocks or baka mamaya, bigla na lang tayo yun, lack of maintenance. Yun nga, sa mga hindi natin mga na-check lagi ng mga kagamitan. So, yun, maaari na magkaroon ng mga malilit na sunog. So, electrical safety precaution, yun, lagi natin inspect yung mga cords, flags, tools,
bago natin gamitin. Never handle electrical equipment with wet hands. Ensure proper grounding of machines. Keep electrical panels free from obstruction. De-energize equipment before repair or maintenance. Okay. Next,